Itinataas ko ang basag na palayok na ito, sumisimbolo sa kasarian na nanaranasan ng ilang kalikasan sapagkat hindi tayo naging matapat sa katiwala ng Diyos. Hindi natin naingatan at napangalagaan ito kung kaya't maraming buhay sa sanglilikha ang namatay. Nakikinabang ang tao para sa pansariling interes lamang. Ang dating nilikhang mabuti ay nawala. Hindi na nasisiyahan ng Diyos sa kanyang nakikita. Lalo sa ating mga ginagawa. Nadarama, nakikita at
naririnig natin ang kasiraan, nasira na at nabasag ang tipan ng ugnayan. Naghahari ang masama at kasakiman, iba't ibang uri ng kaguluhan at pagkawasak ang nasa ating kapaligiran. Halina, sa ilang sandali ng katahimikan, ating ikumpisal sa Diyos ang ating pagkabigong alagaan ang kanyang sanlibutan. Diyos na pinagmumulan ng buhay sa gitna ng pananamantala sa sanlilikha, dumadaig kami sa iyo para sa kanyang kapakanan. Nilalason ang tubig, ang ilog, dagat at batisan ay hindi na mapakinabangan. O Diyos, maawa ka sa amin. Ikaw na lumikha ng kaayusan ng lahat, magkakaugnay ang lahat ng bagay sa mundo, at marapat lamang na mamuhay kami may mabuting pakikitungo sa sanlilikha, ngunit dahil sa aming mga tao, nararanasan ang kaguluhan, giyera at patayan. Lumilikha kami ng pader na naghihiwalay sa amin sa iba. Panginoon, maawa ka sa amin. Sa panahong ninanais namin matapos ang katutuhan ng tao, nanguhuli kami sa paghahangad ng maraming bagay para lamang sa aming mga sarili. O Diyos, hindi ka nagtatanggi, subalit kami ang ginawa mong higit kaysa isang nilikha, nakakakita, nakadarama, nakakapag-isip, ngunit hindi namin ginagawa para sa mabuti at tama. Hindi namin ay dalangin makasan ang harapan at kawalan ng pag-asa. Dahil sa amin mismo ay hindi makita na kami ang susunod sa pag-asa ng aming bayan at lipunan dahil umaasa lamang kami sa aming mga magulang at umihira ng patigasan ng ulo at katamaran. Hindi namin basta mahilig na mawakasan ang anumang sakit na nakakamatay kung kami ay diniyayaan mo ng talino at karunungan upang magsaliksik at mag-aral, upang balang araw ay makita ang solusyon at gamot sa maraming karamdaman. Kung hindi naman namin ginagawa kung ano ang mabuti para sa aming mga kalusugang piskal at mental. Sa makatuwid o aming Diyos, kami patawarin sa aming mga kasalanan at sa lahat ng kabiguan ng aming kasawian ng tama. Patawarin mo kami kapag kaluruan ng lakas sa kapang at upang magbago kami at bago ang aming paligid. Amen. Ang kaloob na pag-asa sa atin ng Diyos ay malinaw nating nakikita. Sa kanyang pagpapatawad, ibinalik tayo muli sa ating tunay na katayuan sa harap niya. Mga anak na minamahal ng Diyos. Sa kanyang pag-ibig, patuloy tayong sinusubok upang mamuhay bilang mga tapat na katiwala. Wika niya Apostol Santiago, sino sa inyo ang marunong at nakauunawa? Ipakita niya na talagang
marunong siya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay na may pagpapakumbaba. Ngunit, ang taong may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay, may digin siya sa kapayapaan, mahinahon, masunurin, puno ng awa at kabutihan, walang pinapakuran at hindi nakukunwari. Ang mga taong may digin sa kapayapaan ay nagpapalaganap ito, ay nagdudulot ng maayos na relasyon sa iba. Sa diwang ito, ating tanggapin ang kaloob na kapatawaran ng Diyos sa ating mga kasalanan. At mamuhay tayo bilang instrumento ng kanyang kapayapaan. Magbakyan tayo ngayon sa isa't isa. Habang inaawit ko natin ang kung mahal kita sa Panginoon, and I love you with the love of the Lord. Love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. I love you. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of mahal kita. Oh, mahal kita sa Panginoon. Sa Panginoon. Nakikita ko ang mga piyan niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko ang mga piyan niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Laban natin ang Panginoon. Good morning sa lahat. Kahapon, pinanap ang FLC Fellowship sa UCCP Kawit. Kasama ko ay si Sister Joanna at si Sister Lydia. Maraming salamat sa inyong pag-cooperate. At matagumpay naman po ang dalawang Less of Voice Fellowship. Dinala na natin ang ating piggy bank. Bukas, magbibilang kami doon sa maraming piggy bank. Napakaraming barya magbibigay. Dinala yun sa UCCP sa bank. Kasi sila yung may sasakyan, hindi kaya pinag-treasurer. Kaya napakarami. Inaasahan ko sa October, Pesta ng Kabuhayan. Gagamitin ito sa UCCP para natin. Sana marami tayong makapunta doon kasi malapit lang. Natuwa kami kasi mayroon nang tumanggap dito sa South Manila area ng fellowship. Kasi kadalasan po lang sa Cavite. Kaya nagtatawanan kami kahapon, makakaganti kami sa taga-Cavite. Kasi kami yung palaging malalayo ang gari. Sila na naman ang gari ng malapit. Kaya salamat sa Panginoon at may tumanggap. Sana sa susunod, may pagtatanggap dito sa South Manila kasi malayo kasi palagi yung Cavite pa doon. Nagtatanong naman sila bakit daw lagi sa Cavite. Sa Cavite kasi, sila yung madaling tatanggap ng mga simbahan. Ngayon kasi wala pa masyadong masyadong. Siguro sa ngayon kasi nag-umati na yung mga Pako, meron ng Kusmo, meron ng Tinidor, tawa ng Diyos, makatatanggap na rin sila. Kasi sabi ko sa amin, pwede kami tumanggap. Ang problema, saan kayo ilalagay?
Kasi pag fellowship, hindi talaga kakayanin kasi mga umate na sa 200 hanggang 300. Dito lang sa atin, 100 apaw na. Kaya sabi ko, hindi lang ang pwede namin tanggapin. Ang fellowship hindi talaga kakayanin. Kasi pinapangarap din nila ang Pasay. Sabi ko, maliit lang yung simbahan namin, hindi ba? Sa susunod, pag lumaki na, sige, tatanggap kami ng fellowship. Maraming salamat sa mga operasyonal ninyo, mga kababaihan. At nakapagbigay na rin tayo sa ating stewardship share. Ang ano na lang natin ngayon ay ang ating signature card. Yung signature card, paliwanag ko lang po, ito ay fundraising ng Conference WA. Ito kinukuha ko ngayon na ng isa ng tulong. Kasi kadalasan talaga sa conference, maraming hindi ng tulong. Hindi naman sapat ang fund, kaya nakapag-isip doon sa signature card. Kaya lahat ng mga nanghihingi ng tulong doon kinukuha sa signature card. Kaya suportahan din natin ito kasi sa mga 2019 natin na firma, marami tayong natutulungan. Yan lang. Magandang umaga po sa ating lahat. Pero ko lang po yung gawain sa UC dito sa Parteng Cavite. Meron tayong gawain ng kalalakihan ngayong darating September 2018 British Queen Fellowship kalalakihan. Punta tayo kahit mga ilan lang tayo. Kasi importante din yun para natin makasalamuha ang ating mga iba't ibang churches. Kailangan natin silang mga ibang museum. Ako marami rin ako nakikilala din sa kanila kasi alam na pumatik ako. Nakarilay ko lang sa ating kung bahay maliit. Kailangan natin, bulugan natin yan kasi yan po ay binigay sa atin, yung tinanggap ko yun. Di naman sa Pilipinas, hindi yung gusto ko eh. Para naman tayo makatuloy sa GCBC conference at sa museum na, sa kalalakihan yan. Lahat ng mga may gusto ganyan. Pero maraming kumuha yan. Kaya isa ko kumuha yung nagkatin ako kailangan natin hulugan natin yung mga 5 piso o 10. Kailangan hanggang December lang ito, i-remit natin ito. Kailangan mapuno natin yan. At ito, pag napuno yan, halimbawa, bibilangin yan, hindi lahat dun sa kanila. Ano tayo dito? 40% sa atin, 60, 40. Sa atin dito, 40 sa kanila, 60. Yun ang pinag-usapan namin. Kaya huwag natin palawalayin yun para mapuno natin, kapag natin yun. Hanggang December lang po yan, i-remit yan lahat ng mga ganyan. No? Okay, maraming salamat po.
Take note that this was written to believers to help their faith to a higher level, to those who understand the fundamental of Christianity. When you look into the mirror, my friends, of God's Word, it will reveal what areas of work you need to adjust. These are things you will continually do. You will abide by them, and they will become your lifestyle. And then, inaalam pa namin ni Pastor Henry kung ano yung mga base, yung mga kailangan pangangailangan
Good morning po. So para naman po sa upcoming event, magkakaroon po ng meeting para po sa Church Membership Information System this September 28. So gaganapin po ito sa UCCP Salinas at yung atin po ay yung assigned personal ng church, which is ako po and si Sister Leila. So yun na. Thank you. Good morning po mga kapatid. Mapagpalang umaga. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa panibagong buhay na sa kanyang pagkakalob sa atin. Ang ating pong buwan na September talaga ay mabunga sapagkat bawat organisasyon po ng ating simbahan ay may mga kani-kaniyang gawain. Kahapon nga po ang ating mga CWA ay dinaluhan ang kaunang pagdiriwang ng Fellowship of the Least Coin. So mamaya po bahagi ng ating mensahe ang pagbibigay ko ng pansin sa FLC. Ganun din po, nung nakarating ko, ang ating si Wayat naman ay dumalo sa yearly na Youth Sunday. So napapasalamat po tayo sa ating kapatid na Jazz at sa ating presidente, kapatid na Dana, at ilang mga kabataan na dumalo sa naturang gawain. So sana po ay maging pagpapala ang gawain niyon. Ganun din po ang ating mga kalalakihan naman next Saturday, or this Saturday, ay dadala naman po sa Fellowship of the Biggest Coin. Kung meron pong least coin sa ating CWA, yung ating UCF naman ay Biggest Coin. Same venue po doon sa UCCP Salinas, together with the technical team. So 2-in-1 po yung ating venue doon. So tamang-tama para sa darating po na Sabado. And then nakarating doon naman po, matapos ng ating pananambahan ay ating ginahos ang Children's Festival sa local level. So napapasalamat po tayo sa Lupon ng Negosyong Kristiyano sa CEN team at maging sa ating po mga Sunday School teachers as iba pa hong mga individual na nanalangin po at sumuporta upang maging posible ang gawain natin. So nawa po ipatuloy natin sama sa panalangin ng ating children's ministry. Ganun din po, sa pangalan ng ating CEN committee, next Sunday po, after service na po kasi supposedly dapat 1:30 po yung ating meeting. Meron po tayong pagpupulong. Bahagi po ng ating pagpupulong ang evaluation o assessment sa ating karaang magawain mula po June hanggang sa buwang ito. At meron tayong weekly orientation kung ano po ang CEN ministry. At pag-check po sa ating mga susunod pang mga plano. Okay? So attention po sa ating CEN members. Next Sunday, right after the service, meron po tayong pagpupulong. Okay? And then, yun nga po, yung binanggit ng ating kapatid na Jazz, ang community ministries po ng LCSFC ay nagpaplano po na magdaos na po ng relief operation sa darating na linggo ng hapon. Katuwang po natin dito ang iba't ibang mga concerned organizations within the province ng Cavite, yung iba po mga NGOs at ilan po mga religious groups. Para maipaabot po natin at may paranas po ang pagmamalasakit sa ating mga kababayan na naapektuhan po na sunog last time sa Longos sa Porte. Siguro napanood niyo po yan sa balita, o kaya sa Facebook. So, tuloy-tuloy po pa rin po yung ating po pag-reach out sa kanila. Bakit po natin gagawin yan? Sapagkat ang pag-work po ay bahagi ng ating conference. In part po ito ng Lolan Cavite. So, immediately, yan po ay nasa ating area of responsibility. So, sana po ay maging mabuga po ang naturang gawain. Isama po natin sa panalangin ang namayabang kapatid na si, ano ba pangalan nito? Peter Joseph Ito na Paterno. yung pangalan. Joseph Paterno. Ang ating kapatid na Joseph or Buho. Makikita niyo po siya sa likod. Medyo matangkad siya. I think 2 months ago siya muli na church sa atin.
So, noong nakaraang Lunes po ba? Or Tuesday, ay sa makabilang buhay na po siya. And sad to say, wala pong nag-claim sa kanyang pagkatawan. So, ang naging desisyon na po ng ating barangay ay i-cremate mo siya. So, mamaya po ay isang muna po siya sa ating kapangyarihan. No? Wala na po siyang immediate home dito sa ating pong community. Nandun na siya sa kanyang tunay na tahanan sa piling ng ating Panginoon. So, ganun din po ang ating kapatid na Denver naman. Ayan bro, pwede tumayo. Si kapatid na Denver po, supposedly, lalakad na po siya papunta ng abroad. Kaya lang, 2 beses yata na-delay ang flight. Kasi mayroong bagyo dito sa kanyang destination. So, sabi ko sa kanya, tama-tama, kailangan niya muna mag-church. Kaya bukas po, anong oras ang flight mo? Alas 10 na So, mamaya, isama natin sa panalangin. At nawa ay maging ingatan man ng Panginoon sa iyong bagong journey sa buhay, kapatid na Denver. And kasama panalangin namin sa aming panalangin. Ganun din po ay napapatuloy ang ating weekly prayer meeting and Bible study. So, napapasalamat po tayo sa ating mga leaders ng mga nakaraang Wednesday. At paalala lang po sa ating mga magiging tagapamunan po sa susunod na mga linggo. So, again, ang ating pong Bible study and prayer meeting ay ating na po pinag-isa. At sana po sa mga hindi nakakadalog physically, open po ito para sa lahat. Para dumalo naman sa online. Pwede naman po kayo manood sa ating live page ng ating church. Ano po? So, every Wednesdays po yan alas 7 ng gabi. Okay? At kanina naman po ang ating kapatid Esther ang namuna sa ating Sunday School. So, ating din po pinapanawagan pa rin pagdalo sa ating paaralang lingguhan upang maging bahagi po ito ng paghahanda sa ating pagsamba. Ano? So, napapasalamat po tayo sa ating floral donors for this month. Lahat ng mga may birthday celebrators. Ngayong umaga po o ngayong araw, sino po ang ating donor? Ang kapatid na okay. Na mag-birthday po. Kailan pa? Sa darating na mag-test. Okay? At si Ate Sophie and of course si Angie. Ano? Belated happy birthday sa iyo, kapatid na Angie. Ganun din po. O sige, awit na muna natin ang nag-gaas mo na kanilang paraman. Nag-gaas mo na ng paraman. Maligaya, pisikal, may mga pinagdadaanan, challenges sa buhay. Ano po, ang mga safe pregnancy ni Perlin, at iba pa hong mga kapatid natin na dumanas ng mga matitinding hamon ng buhay. Okay po. So, ating pinapanalangin ang upcoming Christmas kantata ng ating iglesia. So, sa pamamagitan po ng ating Christmas Cantata Committee sa pamumuno po ng ating chairperson, kapatid na Loida, at ang ating po music worker, kapatid na Esther, ay nananawagan po sila unang-una ng panalangin natin. Pangalawa po ng participants, nagdagdag po ng mga kakanta, especially sa soprano. Tama po ba? Kapatid na Esther, ano? And sa iba pang mga parts ng voices. So, welcome po ang bawat isa. At nawa po yung maging paraan ito ng ating Panginoon upang ma-enhance po yung ating mga talents and skills sa musika. At mapadama natin ang nalalapit na kapaskuhan. So, kailan po ang ating official practice, kapatid na Esther? Wala pa. Siguro next Sunday, meron na tayo schedule. Ano po? So, meron na po tayong napiling tema. Ano po, yung Halina Emmanuel, na isa pong
na series, ano, ng Tata. Nilikha po ito ni Arnel De Pano, isa pong musikero at isang Christian composer. Ano po? So, nawa po ay maging mabungan ang paghahanda ng ating choir. At sa susunod po ng mga linggo, I hope next Sunday meron na tayong detalyadong informasyon, ano po, para sa ating upcoming Christmas kanta. Okay, kung wala na po, meron po ba tayong mga karagdagan pa? Napabalita? Kung wala na po, lumapit tayo sa ating Panginoon sa diwa ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila at mahabagin namin Diyos, kayo na lumikha ng langit at ng lupa. Kayo na lumikha sa bawat isa sa amin ayon sa inyong wangis, at kami ay inyong hiningahan ng inyong Espiritu. Buong pag-alala kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa oras nito, sapagkat nagkaroon kami ng pagkakataon na makarating sa inyong banal na tahanan upang bigyan taan ang pagninilay ng inyong banal na salita, upang bigyan taan ang aming pag-uugnay sa bawat isa bilang mga kapatid, upang bigyan taan ang aming mga pasasalamat at pag-alaala sa inyong naging kabutihan sa bawat isa sa amin. Narito kami, O Diyos, buong kapakababang lumalapit sa inyo, at patuloy na kinikilala na walang sino man sa amin ang karapat-dapat, sapagkat kami ay pansamantalang lumayo at tumalikod sa inyo, sa isip, sa salita at sa gawa. Panginoon, amin din kinikilala sa mga nakalipas na araw, kami ay nagkaroon ng pag-aagam-agam sa inyong kabutihan at katapatan sa amin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga panahon na kayo ay nagpahayag at nagbigay na pagpapakilala sa bawat isa sa amin bilang tunay at tapat na Diyos. Kami pa rin ay nagduda at nagkakamus sa inyo. Kami pa rin, O Diyos, ay nawalan ng pagtitiwala at pananampalataya sa inyo. Igawan niyo po sa mga pagkakataong ito ang pagpapaalala sa bawat isa sa amin na lagi namin isaalang-alang at bigyan ng daan na kayo ang Diyos na tapat at nananatili. Kayo ang Diyos mula noon, ngayon, at magpasawala. Panginoon, turuan niyo rin po kami na sa tuwing na ay lagi namin ibaba ang aming sarili sa inyo at sa aming kapwa. At paalalahanan na anumang mga bagay na nagdudulot upang kami ay magmayabang at magpataas sa aming kapwa ay inyong alisin at bagkus ay paalala sa amin na lagi naming bigyan taan ang pagpapakababa sa aming mga buhay. Panginoon, kung meron din mga pagkakataon na kami ay nagitaan ng pagkakatisod ng aming mga kapatid sa pananampalataya, sa aming mga sinabi, inisip o ginawa laban sa kanila. Tulungan niyo po kami hubugin ng aming mga sarili, O Diyos. Makita ang aming mga sarili, yung kahok-hinaan at kakulangan. At sikapin namin na ituwid ang lahat nito ayon sa inyong kalooban, ayon sa inyong biyaya, at ayon sa inyong layunin. Panginoon, bigyan niyo po kami ng pagkakataon sa mga oras nito na tukuyin ang aming mga nagkakakulangan at hinaan laban sa inyo sa aming kapwa. Pangunahin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, upang buksan ang aming mga puso at isipan, upang aming bigyan ang daan ng pagkakasundo, upang mapanauli namin ang aming ugnayan bilang mga magkakapatid, upang patawarin namin ang mga nakasala sa amin,
kung paano kayo, Panginoon, ay nagpapatawad sa aming mga pagkakasala sa inyo. Panginoon, namin po itinataas sa inyo pangalan ang aming mga kapatid na sa ngayon ay patuloy pa rin nakakaranas ng karamdamang pisikal. Hipuin niyo po sila ng inyong magpagpalang kamay, Panginoon, at tanggapin ang kalakasan at kagaling na nagmumula lamang sa inyo. Sa mga kapatid namin na may mga mabibigat na pinagdadaan ng hamon ng buhay sa kanilang personal na kalagayan sa kanilang pamilya, maging sa iba pang mga pagkakataon, Panginoon, na nakaka-apekto sa kanilang paglilingkod, na nakaka-apekto, Diyos, sa pag-aaral ng kanilang sarili tungo sa inyo, patuloy namin sila idinudulo sa mga oras nito. Panginoon, namin din itinataas sa inyong pangalan ang buhay at ministeryo ng Jesus Ipipasay, ng iglesia nito na inyong itinatag upang mapahayag ang inyong mabuting balita ng kaligtasan. Pakatatagin niyo nga kami, Panginoon, sa mga panahon na kami ay inyong sinusubok. Maaaring ito ay gawain ng aming kaaway na nadudulot upang kami manlamig sa isa't isa at manlamig sa aming paglilingkod patungo sa inyo. Panginoon, kailanman hindi ninyo pinabayaan ang iglesia nito. Kailanman ay muli ninyo ipinahayag na kayo ang ulo at kapagtatag ng iglesia nito. Kung kaya maging ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi kayang gapiin ang anumang mga bagay na nauukol sa inyo o aming Panginoon. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon na maging tapat sa mga tungkulin na inyong inihagan at pinagkatiwala sa amin ng aming Diyos. Gawin namin ang lahat ng ito sa buong namin makakaya at higit sa lahat na merong pag-ibig at pagmamalasakit. Panginoon, namin inihagan namin ang aming namayapang kapatid, ang aming kapatid na Joseph Paterno, sa aming kapatid na Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon na siya'y aming nakasama. Sa gawain ng pagsamba at pag-uugnay bilang magkakapatid sa iglesia nito. Salamat sa mga tao inyong pinasangkapan upang makilala kayo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Alam namin, Panginoon, na siya ay nawalay sa kanyang pamilya at sa kanyang tahanan sa mundo ito. Subalit, meron po kami pag-asa at ito ang aming pinangahawakan na siya ay pinagkapiling dyan sa inyong bayan. Sa kanyang tunay na tahanan, kapiling ang iba pa na pinagkaitan ng pagmamahal sa mundo nito. Na kayo, O Diyos, ang nagpupuno at tinatamasa na ng aming kapatid na buhay ang inyong pangako ng buhay na walang hanggan. Panginoon, inaalala namin siya. At nawa, Panginoon, patuloy kami magkaroon ng pagmamalasakit sa aming mga kapatid na katulad ng mga kapatid. Aming Diyos, pag-unayin niyo po ang iglesia nito. Maging kasangkapa kami ng misyon at iba bang mga pagkakataon na kami ay maging paraan ng pagbibigay ng pag-asa sa aming mga kapatid at sa aming kapwa na nawawalan ng pag-asa sa mundo nito. Marami po ang aming mga kapatid nito. Kaya sikapin namin, O Diyos, na kami rin maging bahagi ng pamumuhay matulong sa aming kapwa. Panginoon, sa buong buwan ng edukasyon Kristiyana, nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pangunguna at pagkabay sa pamamaraan ng paglago at pagdagdag sa kalangan ng inyong mga anak sa iglesia nito. Sa aming mga Sunday school teachers, sa aming mga volunteers, at sa iba pang mga kapatiran na nagmamalasakit sa gawain ng ministeryo sa mga bata sa kabataan. At sa iba't ibang paraan, O Diyos, na kami ay sama-sama matututo at madaragdagan ng inyong banal
salita. Pagpupurihin po kami. At patuloy na bigyan ng kaalaman at karutungan na nagmumula lamang sa iyo. Panginoon, salamat ulit. At patuloy kami nagbubuklod at nagsasama-sama bilang inyong mga anak at bilang inyong sambahan. Ito po ang aming pagsasama at panalangin ng aming pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Tulad siya ng barko ng mga mananalakay, nagdadala siya ng mga pagkain kahit galing pa siya sa malalim lugar. Maaga siya gumigising upang ipagdala ng pagkain ng kanyang pamilya at upang sabihan ng mga babaeng katulong ng mga dapat nila. Marunong siyang pumili ng lupa na kanyang binigin at mula sa kanyang sariling ipon, pinapataniman niya ito ng tugas. Malakas, masipag at mabilis siyang gumawa. Magaling siyang magnegosyo at matyagang magtatrabaho ng gamit. Siya rin ang gumagawa ng mga tela upang gawing damit. Matulungin siya sa mahirap at mga nangangailangan. Hindi siya nag-aalala. Dumating man ang tagamit dahil may makakapal siyang tela para sa kanyang pamilya. Siya na rin ang gumagawa ng mga publikama at ang kanyang mga damit ay mamahalin at mawalugan. Kilala ng asawa niya bilang isa sa mga tagapamahala ng bayan. Gumagawa rin siya ng damit at sisiron at ipinagbibili sa mga namamalakal. Malakas at iginagalang siya at hindi siya namamangga para sa kinabukasan. Nagsasalita siya ng may karunungan at nagtuturo ng may katapingan. Masipag siya at nangalagaan mabuti ang kanyang pamilya. Pinupuri siya ng kanyang mga anak at pinupuri rin ng kanyang kabiyak na nagsasabi. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit ikaw ang pinakamabuti sa kanilang anak. Ang pagiging kaakit-akit ay mamamalaya at ang kagalahan ay bumubukas. Pero ang babae may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Dapat siyang pagpipalakan ng kanyang ginawang kabutihan sa karangalan sa karamihan. Ang salita ng Diyos sa lahat. Manatili po tayo nakatayo sa pagbasa sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus ayon kay Marcos sa kabanatang 9, versikulo 30 hanggang 37.
The Gospel of Mark, chapter 9, verses 30 to 37. Umalis sa lugar na iyon at dumaan sa Galilea. O umalis sila sa lugar na iyon at dumaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ng mga tao na naroon siya. Dahil tinuturuan niya ang mga tagasunod niya. Sinabi niya sa kanila, "Ako na anak ng tao ay ibibigay sa kamay ng mga tao na kumukontra sa akin. Papatayin nila ako, ngunit muli akong mabubuhay pagkaraan ng 3 araw." Ngunit hindi nila nauunawaan ang sinabi niya. At natakot naman sila magtanong sa kanya. Dumating sila sa Capernaum. At nang nasa bahay na sila, tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinagkakalunan ninyo kanina sa daan?" Hindi sila sumagot. Dahil ang pinagkakalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Kaya umupo si Jesus at tinawag ang 12 apostol at sinabi sa kanila, "Ang sino man sa inyo na gustong maging pinakadakila sa lahat ay dapat magpakababa at maglingkod ng lahat." At maging lingkod ng lahat. Kumuha si Jesus ng isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos kinalo niya ito at sinabi sa kanila, "Ang sino mang tumatanggap sa batang ito, sa batang tulad nito dahil sa akin, ay tumatanggap din sa akin. At ang tumatanggap sa akin, ay tumatanggap sa aking amang nagsugo sa akin." Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Who is greatest in the kingdom? Who among us is the best? The disciples early gaining in the straight who will be blessed. Jesus loved those not forgotten, faithful living as a cause, and the journey where you lead them, they will journey to the cross. Who is greatest in the kingdom? The disciples heard your call. If you want to be the first one, you must be the last of all. Do not think that high position is a thing that you deserve. If you want to be the first, then be the first to humbly serve.
Salamat po sa ating koro. Patikin po yan para sa ating Christmas kantata. Ang buwan po na Setyembre ay napakahalaga sa buhay at gawain ng Iglesia. Ang Christian education ang puso ng bawat Iglesia ng United Church of Christ in the Philippines at maging ang buong Iglesia ng Panginoon. Dito po nakasalalay ang paghahanda, pagsasanay at paglago ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan din ng edukasyong Kristiyana, tayo po ay tuloy-tuloy na pinapaalalahanan ng kahalagahan ng pagsasama-samang pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay sumagaling manalangin. Kabayan po kami sa mga Panginoon at ang inyong banal na diwa ang manahan sa amin. Buksan ang aming mga puso at isipan at kayo ang patuloy na umilos sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Noong nakaraang Setyembre 11 ay ating pong inaalala ang ika-23 taon ng tinatawag po nating 9/11 bombing doon po sa Estados Unidos. Naalala ko po yun sapagkat first year seminary student po ako niyan, year 2001. At ganun din po kahapon, ang ika-52 taon naman ng ating pag-alaala sa madaling na bahagi ng martial law. Ang ating pong Iglesia, ang United Church of Christ in the Philippines, ay meron pong pahayag mula po sa ating Council of Bishops at ito po ay pinost ng ating kapatid na Grace sa ating council at kung maaari din po mai-post ito sa ating members na sa ganyan po ay mabasa natin ang pahayag ng ating mga tagapangunan. May mga ilang bagay po silang binigyan ng pansin doon. Unang-una ang mataintim na panalangin at ang ating pong pagtugon. Sumunod po na tayo ay maging bukas ang ating puso't isipan sa mga nangyayari sa ating paligid at panatilihin po natin ang kahalagahan ng demokrasya na ating pong tinatamasa sa ngayon. Sa araw po ito ay atin namang ipinagdiriwang ang Fellowship of the Least Point Sunday o FLC Sunday. At kahapon po ang ating mga kababaihan ay dumalo sa taunang gawain niyon. At maging sa iba pong mga konferensya ng United Church of Christ in the Philippines ay sama-sama po natin ipinagdiriwang ito. Nais ko po pasahin sa inyo ang maikling kasaysayan ng Fellowship of the Least Point. Ang Fellowship of the Least Point ay isang panalang pagkataing bigay ng Diyos kay Ginang Shanti Solomon ng India. Bahagi siya ng Pacific Mission Team ng 7 kababaihang naglakbay sa Asia matapos ang ikalawang digmaang pagdaigdig noong Setyembre 1956. Ito ay sa pamumuna ni Dr. Margaret Shannon sa ngalan ng mga kababaihan ng Iglesia Presbyteriana ng Estados Unidos. Nais silang makipag-ugnayan sa pananalangin at pag-aaral ng banal na kasulatan sa mga kababaihan sa mga bansang nakaranas ng gera upang magkaroon ng kapayapaan at pagkakasundo. Matapos sa pagtuturo sa Japan, si Shanti ay hindi nakapasok sa Korea. Kaya dito siya sa Pilipinas nakipag-ugnay sa Church Women United Philippines at nagkaroon ng inspirasyon upang magsulong ng pagkakasundo, katarungan at kapayapaan. Sa pagkikita muli ng Pacific Mission Team, iminungkahi ni Shanti ang panalangin na maaaring malampasan ang bawat pambansang hangganan. Hinamin niya ang mga Kristyanong kababaihan ng Asya at mga kababaihan mula sa Iglesia Presbyteriana ng Estados Unidos upang pagsamahin ang kanilang mga kakayanan at maglunsad ng isang proyekto ng katarungan, kapayapaan at pagkakasundo na may pang-internasyonal na batayan
Ito ay upang maging isang proyekto ng Kristiyanong panalangin at positibong aksyon na kung saan ang bawat Kristiyanong babae ay maaaring lumahok kahit na ano ang kanyang pang-ekonomiyang posisyon. Tuwing ang isang babae ay mananalangin para sa katarungan, kapayapaan at pagkakasundo, siya ay magtatabi ng isang least coin. Ito ay isang pagbibigay ng lakas at pag-asa sa mga kababaihan upang ipakita ang kanilang pagkakaisa sa pananampalataya. Ano man ang kanilang bansa o pang-ekonomiyang kalagayan. Tinanggap nila ito bilang kanilang taos-puso, pagnanais na ipahayag ang kanilang pakikipag-isa sa naghihirap na sa katarungan at sa kababaihan ng bawat bansa. Ang ideya ng Fellowship of the Least Coin ay mabilis na tinanggap hindi lamang ng mga kababaihan ng Asya kung kanino unang iniharap ito, kundi maging sa mga kababaihan ng mga kontinente sa buong mundo. Ngayon, ang Fellowship of the Least Coin ay isang kilusang pananalangin at isang kilusang pang buong mundo. Yan po ang background ng Fellowship of the Least Coin. So, mga po ito ay atin namang binasa ang ating talata mula po sa Ebanghelyo ni Marcos. At ito po ay patuloy na pagninilay natin sa kung ano ba ang layunin at ano ang dahilan ng pagtatal ng ating Panginoon sa mundo ito. Batid po natin ang ating Panginoon Jesus ay kinasangkapan at naging instrumental upang maging posible at upang ating maranasan, maramdaman ang dakilang plano at pag-ibig ng Diyos Ama. Ito ay ang kaligtasan. At bakit po natin ang ating Panginoon Jesus ay may mga katuwang. Kasama niya lagi ang kanyang mga alagad. At sa kanila pong pagpapatuloy ng gawain at misyon sa mundo dito, ay inihayag muli ng ating Panginoon Jesus ang kanyang nalalapit na pagbabata, paghihirap at maging ang kanyang kamatayan. Kung hindi po naalala ng nakaraang linggo, ay tinalakay din po natin ang aspeto ng ang kalooban ng Diyos Ama. Ngayon, itinahayag po rin ng ating Panginoon Jesus yung kanyang magiging kahihinatnan. At paulit-ulit itong ipinapaunawa ng ating Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad. Subalit hindi agad itong matanggap at maunawaan ng kanyang mga tagasunod. Para sa kanila, ang presensya ng ating Panginoon Jesus ay dapat nagpapahayag lamang sa mga maliligayang sandali, sa mga tagumpay ng sandali. Ayaw po nilang pag-usapan ang mga bagay na hindi ka nais-nais. Naalala ko po ang ating isang prayer meeting and Bible study. Tinalakay po natin ang ganitong aspeto. Sabi natin, bilang mga Kristiyano, gusto lang natin yung mga maayos na sitwasyon ang gusto natin mangyari sa ating mga buhay. Tama naman yun. Sino ba ang may gusto ng mga komplikado at mga miserableng sitwasyon ng buhay? Subalit, alalahanin po natin mga kapatid na kadugtong at kakambal ng buhay natin bilang mga Kristiyano ang mga mapanghamong sitwasyon at kalagayan. And even the worst experiences and scenarios. Bahagi yan ng ating buhay at paglilingkod. At para po sa mga alagad, ito ay kanila namang pinagtalunan. Sa kanila pong pag-uusap, narinig ng ating Panginoon Jesus. Nagdedebate ang kanyang mga alagad. Ano kaya ang pinagdedebatehan ng mga alagad nito? Sa buhay po ng iglesia, hindi po natin may sasabi at mawawala ang pagkakaiba ng ating mga opinyon at ng ating mga damdamin. Tayo po ay sadyang magkakaiba
ng upbringing. At hindi po nawawala sa loob ng iglesia ang hindi pagkakaintindihan. Alam niyo po, hindi na simbahan niya kapag hindi kayo nagkaintindihan. Lahat po ng simbahan, mapa-organisasyon, anumang samahan, o di kayo naman ay anumang kilusan, merong hindi pagkakakunawaan. Sapagkat tinikilala natin ang ating pagkakaiba at yung diversity po natin bilang mga tao ay merong beauty dyan. Alala nyo nga yung illustration ko dati na pag kayo'y nagiging magkamukha o pare-pareho tayo, wala na tayong thrill. Wala nang kulay ang mundo. Di ba? So nilikha tayo ng Diyos na magkakaiba. At bilang mga mananampalataya, hindi natin hinahanap yung ating pagkakaiba, kundi saan tayo pwedeng magkasundo. At ang pagkakasundo natin bilang mga anak ng Diyos ay ang gawain ng paglilingkod, ang pagsamba sa Kanya, ang pagpupuri, at lalong higit ang pag-ibig ng Diyos. Nagbubuklod tayo dyan. So balik tayo sa mga disipulo. Maging ang mga alagad ng ating Panginoong Hesus, may mga kanya-kanyang opinyon. May mga kanya-kanyang characteristics. May mga strong personality. Meron naman, alam mo yun, silent type. No? Meron mga observer. No? Siguro may mga marinas din sa mga disipulo. Ano? May kanya-kanya silang mga katangian. And even our own church members, ganyan yan. Ang ating mga manggagawa, may mga kanya-kanyang personalities. Pero isang bagay po na nakita ng ating Panginoong Hesus, na bagaman merong pagkakaiba ang kanyang mga alagad, may mga pagkakataon sila rin ay nagkakasundo tungo sa gawain at misyon ng ating Panginoong Hesus. At higit sa lahat, sila ay kinakasangkapan. Ganun din po sa atin. Magkakaiba po tayo ng pagtingin sa mga debate. Para sa iba, pag nag-debate, away na. Hindi ko ba? Alam niyo yung pag-aaway kasi depende sa level yan eh. So may iba, matagal bago makaahon sa sama ng loob. Merong iba, magaling makabukon. At merong iba, tinitingnan yung pagkakaiba nila bilang isang positibong pamamaraan para lumago at umunlad. At ito naman siguro ang nais sa Diyos para sa atin. So sa pag-uusap ng mga alagad, ano ba ang kanilang pinagkatalunan? Simple lang, sino ba ang pinakadakila? At sino ba ang merong lugar sa kaharian ng Diyos? Siyempre, alam nila, kasama nila ay ang Panginoong Hesus. Nakita nila ang kamanghamangang ginawa ng ating Panginoon. Ang pagbuhay sa mga patay, ang pagpapagaling sa mga may sakit, at iba pa ng mga himala. So para sa kanila, bidang-bida sila kasi kasama namin ng Panginoon. Di ba ganun ang feeling mo, no? Kapag merong mga achievements ang iyong mga kasama, nadadamay ka na rin. Kaya sumama kayo sa mga positibong tao. Kasi nakukuha niyo yan. Pag sumama kayo doon sa mga panay-negative na tao, ako, pagkakit ang itsura niyo. Totoo lang. Yung pag puro negative yung pinag-uusapan, mamamamahanan nyo rin yung itsurang gano'n. Ano? So proud po ang ating mga alagad. Dahil ang ating Panginoong Hesus ay mabubuti ang nagagawa. So sabi nila, sino bang dakila sa atin? Sino bang pwede makapwesto doon sa kanyang kaharian?
isipin ng mga lahat ay laging merong nangyayaring kompetisyon sa kanilang hanay. Yung pong kompetisyon na ito, palagay ko ay naturalesa na sa ating mga tao. Pag sinabi ko natin kompetisyon sa positibong aspeto, sinisikap natin ang the best. Ano, di ba? Sa lahat ng ating ginagawa. Actually, dapat ito naman yung ating conviction eh. Sa lahat ng ating ginagawa sa buhay, ginagawa natin ang the best. Hindi lang yung okay na. Dapat pinado at the best. How much more para sa Panginoon? Gusto natin na hindi lang ng simpleng bagay na pwede na, kundi yung the best para sa Panginoon. In fairness po sa ating mga alagad, sila ay nagtatalo para sa Panginoon. Sa kanila nanggagaling ang diwa na kung saan ay kanilang ibibigay ang lahat para sa Panginoon. Pero meron kong pamantayan na sinasabi dito ang ating Panginoong Hesus. Sabi ng ating Panginoong Hesus ay ganito, ang sino man sa inyo na gustong maging pinakadakila sa lahat ay dapat magpakababa at maging lingkod ng lahat. Ano ba ang sabatan ng mundong ito sa pagiging dakila? Sa paghahanap ng trabaho, ang mga HR group natin o HR team, kinakailangan the best yung school mo. Yun muna yung titingnan. So, tama ba kapatid na Giselle? Nasa HR ka rin. Minsan talaga may distinction yung Ateneo de Manila sa pamantasang lungsod ng Pasay eh. Huwag naman o, Kuya Joey o. Ibubuga naman ng PLP. Pero itong ito, itong pamantayan natin, lagi tinitingnan muna yung, sabihin na natin, kinagis ng prestige. Ayon sa kanyang pangalan, ayon sa kanyang imahe, and of course, ayon sa kanyang kakayanan. Ang mundong ito ay nagtatakda ng isang taong dakila ay dapat magtaglay ng yaman sa mundo, magtaglay ng kasikatan at ng pangalan. Yun ang ating pong pamantayan para maging dakila ka. Pero alam niyo po ba mga kapatid, na meron tayong pastor na pangalan ay dakila. Ang pangalan po niya ay si Reverend Dakila Quezon ng Iglesia Unida Ecumenical. Siya lamang ang dakilang tao. Pero para po sa mundong ito, dapat umaayon tayo sa agos at pamantayan. Pero para sa ating Panginoon Jesus, hindi ito ang sukatan ng pagiging dakila. Sapagkat para sa Kanya, ang kadakilaan ay pagpapakumbaba at paglilingkod. Muli, sabi ng ating Panginoon, ang sino man sa inyo na gustong maging pinakadakila sa lahat ay dapat magpakababa at maging lingkod ng lahat. Pag sinabi mo natin magpakababa, hindi naman para alimustahin natin ang bawat isa, o di kaya naman ay ibaba ang ating sarili na parang wala na tayong self-esteem. Ano po ang pagpapakumbaba? Unang-una, tayo po ay kumikilala at tumatanggap ng kakulangan natin na nagawa sa harap ng Diyos at sa harap ng ating kapwa. Ang isang mananampalataya ay nagpapakumbaba sa pamamagitan ng pagkilala na siya ay nakakasala sa tuwina. Sa pamamagitan ng pagtangi
sa kamalian ng iba, at bagkus tinitingnan muna ang kanyang sariling kahingaan at pagkakamali. So, pagpapakumbaba ay pagpako sa ating mga nagawang kahinaan laban sa Diyos at sa ating kapwa, sa isip, sa salita, at sa gawa. At ang kahandaan na magbago at magbalik loob sa Diyos. Ngayon, ito siguro ang pinakamahirap na tibagin sa ating mga mananampalataya. Kasi meron tayong pamantayan at pride. Yung tipong, hindi nga ako sinabihan ng ganitong tao, ako pa sasabihan mo. Sino ka ba? Malakas ang loob natin sapagkat, una-una, malakas pa tayo, no? Pero pag dumating ang panahon na tayo wala ng lakas, at ang Diyos na lang ang ating lakas, matututunan natin magpakababa at magpakumbaba. Sumunod po, ang paglilingkod para sa lahat. Sabi po ng ating Panginoon, maging lingkod ng lahat. Bilang sa iglesia ay bahagi po ng ating katangian ng paglilingkod. Sa ating pong liturhiya, hindi ko pa nilalagay, pero meron po dyan katagaan na ganito. Worship ends, service begins. Ang ating pong konteksto at kahulugan ng tunay na pagsamba ay nangyayari pag tayo ay tumapak na dyan sa labas, sa diwa ng paglilingkod. So, hindi po sinabi ng ating Panginoon Jesus na maglingkod tayo sa iilan, kundi tayo ay dapat maging bahagi at kasangkapan ng paglilingkod para sa lahat. So, ang iglesia, bawat isa sa atin hindi mamimili, walang pagbubuntangin, dahil tayong lahat ay para sa lahat. Ang ating paglilingkod ay para sa lahat, dahil ang pag-ibig ng Diyos ay sumasa lahat. Ngayon, isang halimbawa ng maliit na bata ang kinuha ng ating Panginoong Jesus at kanyang pinatayo sa harapan ng mga disipulo. At pagkatapos, kinalong ito ng ating Panginoon. Actually, ito yung distinct characteristic ng ating Panginoon. No? Mahal niya talaga ang mga bata. Sabi ng ating Panginoong Jesus, ang sino mang tumatanggap sa batang tulad nito, dahil sa akin, ay tumatanggap din sa akin. At ang tumatanggap sa akin, ay tumatanggap sa akin amang nagsugo sa akin. Bakit bata? Ngayon, ang nakaraang linggo po, binigyan natin ng pagre-review ang katangian ng mga bata. Ang mga bata, marunong magpatawad agad-agad. Pag nag-away po yan, bati agad. Tayo, ano po ang katwiran natin? Hanggang mamatay ako, hindi kita pagkatawarin. Ang mga bata, totoo. Sa kanilang mga nakikita, obserbasyon, sa kanilang sinasabi. Tayo, minsan hindi. Madalas hindi. Pag alam na natin yung totoo, ginagawa pa natin buktot at natatakot tayo na magsabi ng katotohanan. Ang mga bata, merong dalisay na puso. Merong pure heart and intention. Samantalang tayo, meron ng karumihan sa ating mga isipan. Ang mga bata, merong malaking pananampalataya. Kapag sinabi nilang sila si Superman at si Wonder Woman, naniniwala sila doon. Lahat ng mga katangian ng mga batang ito ay ginawang halimbawa ng ating Panginoong Jesus
at ipinakita sa mga alagad upang tularan sila. Mga kapatid, sa umagang ito ang buod ng pagiging dakila ay manggagaling lamang sa tinatawag nating pagiging lingkod at pagiging tao na tapat at handang magpakababa sa harap ng Diyos at sa harap ng ating kapwa. Handa na po ba tayo na hubugin at sanayin ng ating Diyos sa ganitong kalagayan? Idinadalangin ko po ng aking mga kapatid na Sunday school teachers, ang ating pong mga volunteers, ang lahat po ng mga samahan at organisasyon ng iglesyang ito, ang bawat pamilya ng iglesyang ito, ay sumaatin ang diwa ng paglilingkod at pagpapakumbaba sa lahat ng oras at panahon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Paghahandog, alalahanin natin ito. Kayo, O Diyos, ang tumutulong sa akin. Kayo, Panginoon, ang aking maasahan. Kusang loob akong maghahandog sa inyo, Panginoon. Puritin ko ang pangalan niyo dahil napakabuti ninyo. Ipahayag nga natin ang ating pagpupuri at pasasalamat sa kagandahan loob ng Diyos. Pagpalain tayo araw-araw. Mag-alay tayo ngayon ng ating pinakamalinaw na handog. Ibigay ang ating mga tama.
Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa iyong pagpapaalala na upang maging dakila ang bawat isa sa amin na kailangan namin magpakumbaba at maglingkod sa lahat. Panginoon, turuan niyo po kami na alisin ang anumang pagmamataas sa aming puso. Ang anumang forma ng pagmamayabang na nagdudulot upang kami ay maging palaro at upang kami ay mapawalay sa aming kapwa. Panginoon, kayo ang Diyos na nasa walang hanggan, subalit nakatawang tao at nakasalamuha sa tulad namin mga kasalanan. Inialay ang buhay at nagbigay ng pag-asa para sa amin. Ngunit nga, Panginoon, na kayo ang halimbawa ng pagpapakumbaba na dapat naming tularan, na dapat naming sundan. At sa lahat, Panginoon, na dapat naming gawing batayan ng pang-araw-araw naming pamumuhay. Panginoon, tinuro niyo rin po sa amin na kami ay maglingkod sa isa't isa at bigyan namin ng pagkakataon na paglingkuran ng aming kapwa. Lalo tigit ang pamamaraan na kung saan namin ipapahayag, ipapadama ang inyong pag-ibig, ang inyong pagkalinga, ang inyong pagpapatawad. At sa lahat ng pamamaraan, Panginoon, na kami ay inyong kakasangkapanin, hindi lang inyong mga anak at biyan sa Iglesia. Panginoon, sanayin at tubuhin niyo po ang aming pagkatao, baguhin ang aming mga puso, ang aming mga marunong disipan. At higit sa lahat, Panginoon, pakadalisayin ang aming pamumuhay. Hindi namin nakakayanin na nag-iisa ang lahat nito, Panginoon. Kailangan namin ng inyong tulong, kailangan namin ng inyong presensya, kailangan namin ng inyong pangunguna.
At sila, Panginoon, na sikapin namin na kami ay magbalik loob sa inyo at sundin kayo ng buong puso, isip at kaluluwa. Panginoon, namin po tinataas sa inyong pangalan ang aming kapatid na Denver na tutungo sa panibagong yugto ng kanyang buhay, sa kanyang paglalakbay sa araw ng bukas. Ingatan niyo po siya, Panginoon, at ilayo sa lumang kapahamakan at nawa ay makarating ng maluwalhati sa kanyang katutunan. Panginoon, dalangin ko rin po ang kanyang ama na nag-iwan sa kanilang probinsya. Panginoon, pakatatagin niyo po ang aming kapatid na Denver. Sa papanahon na siya ay kakaharap sa iba't ibang forma ng kalungkutan ng pangungulila. O anong mga bagay, Panginoon, na magdudulot upang siya ay manghina. Kayo ang kanyang maging lakas, O Diyos. Kayo ang kanyang maging katatagan. At kanyang panghawakan, ang inyong pangako sa kanya na kailanman hindi niyo siya pababayaan. Dalangin din namin ang maayos na pagbutis ng aming kapatid na Laika at Perlin. Salamat, Panginoon, sa buhay na kanilang dala-dala sa mga sandaling ito. Ingatan niyo po sila, O Diyos, at ilayo sa mga tiyak ng kapahamakan. Dalangin din namin ang aming mga kapatid na magdiriwang ng kanilang arawan sa linggong ito at sa aming mga kapatid na nagdiwang ng kanilang arawan sa nakalipas ng mga araw. Panibagong buhay, panibagong inspirasyon at pagkakataon, Panginoon, ang inigawan sa inyong mga anak na ito. At patuloy nilang kamtin at tanggapin ang pagpapahalang nagmumula ng sa inyo. Panginoon, ang di po pinagkakatiwala sa inyo ang aming kinabukasan, ang buong linggong darating ang aming Diyos. Sa mga kapatid namin na tutungo sa kanilang mga gawain at paghahanap buhay. Sa aming mga kapatid na mga mag-aaral at iba pang mga gawain ng Diyos na inyong ibibigay sa amin. Gawin naman namin ang buo namin makakaya para sa inyo at para sa inyong kaya. Ingatan niyo po kami sa aming pansamantalang pag-iwalay sa oras na ito, O aming Diyos. Tanggapin namin ang pag-asa na dulot ninyo mula ngayon at sa mga susunod ng panahon ng aming buhay. Ito po ang aming pagsasama at panalangin ng may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Pumayo kayo ngayong masaya at papagnubayan kayo ng Diyos. Ang mga bundok at mga buhol ay para mga tao maawit sa tuwa. At ang lahat ng mga puno ay para mga tao magpapalakpakan. Tutubo na ang mga puno ng sipres at mircos sa dating tinutubuan ng mga halaman may titik. Ang mga pangyayari ito'y magbibigay ng karangalan sa Diyos. Magiging tanda ito magpakilanman ng kanyang kapangyarihan. Nawa ang kapapalan ng Diyos na sumasayaw sa sanlilikha, na yumayakap sa amin sa pag-ibig, at pinapag-niig ang aking mga buhay na parang dagundong ng kulog kung siya magpakilos sa akin sa malasakit upang alagaan ng aking mga sarili at ang buong sanlilikha. Tumayo tayo sa kapayapaan upang iligin at paglingkuran ng ating isang Diyos, ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Amen.